Ang isdang pasan ang buong Cagayan de Oro. Hango ito sa totoong kwento ni R.M. Mo. Noong nabubuhay pa si Lolo, nakwento niya sa akin tungkol sa pinakamalaking isda sa buong mundo. Matatagpuan di umano ito sa Cagayan de Oro. Sabi ni Lolo, pininto daw ito ng kaibigan niyang nagngangalang Nel. Ang istorya na ito ay marami daw siyang naging kaaway noong nasa elementarya pa siya dahil sa apelyido niyang Oro. Meron daw isda na napakalaki na Oro din ang pangalan. Kaya siya binubuli dati. Ngayon, merong isang lalaking may edad na. Isa siyang sundalo na nagkwento sa kanya tungkol sa isdang Oro. Ang isda na iyon ay galing sa China na naka-aquarium at dinala ng isang Amerikanong pare sa katedral. Yung isda ay nilagay sa likod ng simbahan. Lumaki ng lumaki ang isda. Walang tigil sa paglaki kaya ilipat na lang ito sa malaking balde. Habang tumatagal, naging kulay ginto ang mata nito. Meaning ang salitang Oro sa Chinese ay ginto. Ang isdang ito ay karne na daw ang pinapakain. Tapos, ang pamilya ng sundalo ay nagbigay daw ng mga karne sa pare. Ang hindi nila alam ay pinapakain ito ng pare sa isdang Oro. Hanggang sa tumanda na ang pare at lumaki na ng husto ang isda. Napagdesisyonan niyang ilipat ito sa Cagayan River. Hindi alam ng isda kung paano maghunting ng kanyang pagkain dahil sanay itong pinapakain gabi-gabi. Kaya laging pumupunta ang pare sa ilog para pakainin ang isda at walang ibang taong makalapit nito kundi yung pare lang. Hanggang dumating ang panahon na sa sobrang laki na ng isda ay isang buong baka na ang pinapakain ng pare sa kanya. Alam daw ito ng local official ang tungkol sa giant fish. Kaya isa ang local official ang nagsupply ng karne dahil nagdala daw ng swerte ang isda sa buong syudad. Isang gabi, nagpakain si Father sa isda. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, dahil siguro sa sobrang gutom ng isda, ay nakain niya ng buo si Father. Tapos ang isda ay umiyak ng napakaraming ginto at nagkalat ito sa buong ilog. Ang isda daw, sabi nila, ay nalungkot at hindi na ito nagpapakita pa. Tapos, merong mga taong naliligo sa Cagayan River. Nakita nila na may hole sa ilalim ng simbahan at may mga kabataang nilangoy ang butas. Sobrang dilim nito. Nagulat sila nang biglang dumilat ang napakalaking mata na kulay ginto. Tapos gumalaw ito nang may makitang mga tao at sumuksok pa ito lalo pa ilalim. Simula noon ay hindi na muli nagpakita ang malaking isda. Merong mga nagsasabi na sa sobrang laki na daw ngayon ng isda ay pasan-pasan na daw ng isda yung buong syudad. Kaya sa tuwing gumagalaw ito ay nagkakaroon daw ng lindol. Kaya naging Cagayan de Oro daw ang tawag sa syudad dahil daw sa isdang Oro. Itong kwentong ito ay mula pa sa ating mga kanununuan. Sa mga may alam o nakarinig na sa kwentong ito ay mag-comment lang po kayo dyan sa baba ng video natin at i-share nyo po yung video na to. Maraming salamat po and goodbye!